Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw ng Miyerkules, August 7, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 15, mga talatang 21 hanggang 28. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. Ito ay sa pagsusumamo at determinadong makamtan ng babae ang hinihingi niyang tulong kay Jesus. Kahit na mayroong pagpapahiya, may pagtanggi, pananahimik, binabaliwala siya, pero hindi po nabawasan yung kanyang pananampalataya, pag-asa na siya ay mapagbibigyan ng ating Panginoon. Kaya nga nung makita ni Jesus na malaki ang kanyang pananalig, ay sinabi agad ng Panginoon na mangyayari ang hinihiling mo. Tayo man din sa buhay na ito, kung hindi tayo magsasawang dudulog, hihingi ng tulong, lalapit, magtitiwala, hindi mawawalan ng pag-asa sa Panginoon, mangyayari din ang lahat ng ating hinihiling. Malaking pananampalataya ang ipinakita ng babae sa Ebanghelyo at malaking pananampalataya rin ang naging dahilan ng pangyayari ng kanyang hiling. O tingnan ninyo, dahil sa kanyang malaking pananampalataya na ipinakita kay Jesus, malaking pangyayari din ang kanyang natanggap mula sa ating Panginoon. Hindi natin maaaring maliitin ang kapangyarihan ng ating pananampalataya kay Jesus. Ang tugon ng mga alagad ni Jesus at ang tugon ni Jesus sa babae ay bahagi ng pagsubok kung tunay nga ang kanyang pananampalataya. So, niloob ng Panginoon na makaharap ng babae ang kanyang mga alagad o ang mga alagad ni Jesus na siya'y sawayin, pahintuin, patigilin. Sa buhay din natin, minsan may mga taong sumasaway, nagpapatigil, di ba? Hinahadlangan tayo, pero huwag tayong magpapahadlang. Tayo po'y magpatuloy lang din. Ang pananahimik ni Jesus hindi rin naging hadlang sa babae para siya magpatuloy na humingi ng saklolo at tulong sa Panginoon. Ito'y niloob ng Panginoon para subukin yung kanyang paglapit, yung kanyang pananampalataya. Sa buhay din natin ito, maaaring dinadaanan natin yun, pero huwag kang titigil, huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Magpatuloy ka lang at maniwala ka. Yung himala na hinihingi mong matagal ng panahon, biglang darating yan sa ating buhay. May mga pagkakataon na susubukin tayo sa buhay. Susubukan kung gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa Diyos. Titingnan din kung matitinag tayo sa mga karanasan na hindi tayo tinatanggap, hindi tayo kinikilala, diba? Hindi tayo pinapansin, minamaliit tayo. Minsan pagsubok yun. Hanggang saan ba yung ating tatag at tibay? Tandaan natin ang sinasabi ni Pablo, diba? Wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng tao na hindi naranasan ng lahat ng tao, diba? Tapat ang Diyos, hindi kanya susubukin ng hindi mo kaya. Kaya kaya mo yan, makakaya natin yan. Bakit? May tulong ang Diyos na ibibigay sa atin para mapagtagumpayan natin. Tularan natin ang babaeng Kananea, tinanggap ang kanyang sarili at alam niyang hindi niya kaya nang siya lamang, kaya tumanaw at humingi ng tulong sa Diyos gamit ang kanyang pananampalataya. Totoo din naman sa buhay natin yan eh. May mga bagay sa buhay na ito na hindi natin kaya kahit tayo marunong, maalam, maraming karanasan, maraming impluensya, maraming kayamanan. Kapag wala ang tulong ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Mailap ang tagumpay. Ngunit kapag tayo nagtiwala, katulad ng babaeng Kananeyang ito, na tinanggap niya yung kanyang kahinaan, yung kanyang kawalan, kakulangan, at ang Panginoon ang makapagbibigay, hindi ba't ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon?
So ang paanyaya sa atin ngayon ay palalimin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at paluguin palalo ito upang ang Diyos na nakakakita sa kaibuturan ng ating puso ay ibibigay ang ating mga minimiti, ang ating mga hiling ayon pawang sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.